Ano yan siya, kalamansi? Comment down below mga sis kung ano to. Welcome to our humble abode! Na, ang taba-taba ko dyan. Napapansin natin yung physical appearance natin from before na nag-take tayo ng photos. Parang rough siya, na parang semento. May bisita tayo. Diba? Hindi naman tayo pare-parehas ng mga height. What made you decide to still continue with the same contractor? Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another house update! So ayun, maraming salamat sa inyong mga saswang sa langsang pagmamahal at panonood at pag-comment sa ating videos. And dahil talagang road to daily upload talaga tayo mga saswang, and consistency is the best policy. Charis! Consistency is the key. Ganon. And ayan mga saswang, sobrang happy namin dahil nagpakita na finally ang ating haring araw. Ayan. So kaya naman hindi tayo mag-iinarte. Hayaan mo na yan siya mag-araw-araw dyan para nga naman na magawa na nila ang mga dapat nilang gawin dito sa ating bahay. And basta tayo ay naka-sunscreen lamang. Ayan. So pero buyag lang. Wag lang tayo mausog na ayan, mawala ang araw. So tuloy-tuloy lang kahit magdamag ka pa umaraw. Go na go. So yun mga saswang, tara na umpisahan na natin magbigay ng update dito sa ating bahay dahil talagang umaraw na. Let's go. So mag-start tayo dito mga ses sa labas ng bahay. Ayan, kung titignan nyo yung bahay namin mga saswang from the outside is makikita nyo na parang ano na siya, 100% na. Eh hindi naman, 90% kasi syempre yung ibang mga bubong pa is hindi pa naayos. So labas lang yun mga saswang hindi pa kasama yung loob. So, syempre, ayun, makikita nyo na meron ng kulay, na finalize na yung mga ilaw, and yung pinaka-final din ng kulay. And, ayan, dito sa labas is, syempre, okay na din yung ating mga landscaping. Ayan, nakapaglagay na din ng mga iba't ibang mga halaman at palamuti. Palamuti! Ganyan. So, ayun mga sesong, meron na din ditong bunga. O, kaso nga lang, meron siyang bee. So, wag natin lapitan kasi baka tayo ay makagat na naman. Sobrang sakit pa naman makagat ng bee mga seswang. And ayan, lalo siyang parang naging, alam mo yun, naging luntian ba yung green? Ayan, basta parang mas lalo siyang naging greenish, yung ang ganda ng pagkaka-green niya. Kasi nga buhay na buhay siya sa ilang araw, weeks na tuloy-tuloy na pag-ulan. And ayun, tignan nyo, buhay na buhay! And syempre mga seswang, ito yung isa sa mga nagandahan din kami na plants na in-install dito sa bahay. Parang magiging ano na din siya, instant Christmas tree. Ayan nga naman, tignan mo ang itsura. Oh, meron tayo 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na Christmas tree na dito sa labas ng bahay. At parang may bunga siya, be. May bunga siya. Ano to? Ayun, oh. Ano yan siya, kalamansi? Comment down below mga seswang. Ano to? Ano yung flower ba to? Di ba may mga bunga siya? Baka magpa-flower pa yan siya. Di natin sure. Pero i-comment nyo down below. Or baka ganito siya. Same lang yan, di ba? Ganyan, tapos magiging ganito. Ayan. So, i-comment nyo nga mga sesong kung familiar kayo sa halaman na ito and kung magbubulaklak pa ba yan siya or ganyan na talaga siya. Pero okay lang din kung ganyan kasi syempre magbe-bare months na. Lagyan na lang namin ng palibutan ng ano to, mga Christmas lights para kumukuti-kutita, bumubusi-busi lang ang budget namin, paubos na. Paubos na ang ating budget. And ayan dito mga ses, yung glass is until now is hindi pa nila na-install. Siguro may ibang inaantay pa sila para ma-fix yung ating tempered glass dito since umaraw na nga. Actually kakaano lang ng araw ngayon. So sana magtuloy-tuloy siya and talagang mawala na yung sunod-sunod na pag-ulan, yung bagyo na yan, 'di ba? Kasi sobrang daming mga apektado. Ayan, yung ibang mga lugar ay binabaha. So keep safe po sa inyong lahat. Yung summer okay lang kahit sobrang init. Basta 'di ba? Tuloy-tuloy pag-araw kaysa tuloy-tuloy ang pag-ulan. Mas okay 'yun, mas goods 'yun, 'di ba? Kasi yung init medyo kaya pa nating resolbahan compare sa tuloy-tuloy na pag-ulan, 'di ba? May mga lubog na area, tapos yung mga chismis sa mga bubong, and at least 'di ba na nakikita natin na may mga tulo, and yun yung mga dapat nilang ayusin pa dito sa ating bahay. So ayun, 'di ba hanggang dito yung mga sesong. Kumbaga, ang hindi lang nalagyan yung carport namin kasi syempre daanan niya sa sasakyan. Ito lang yung mga naka-fix na natin, gate natin dito is pinalibutan na ng mga ganyang halaman. O 'di ba? Tapos parang nag-moist na yung ilaw natin dito. Nag-moist na. Pero mawawala siguro yung kapag
natapatan siya ng araw. And ayan, ito yung ating gate. And tignan niyo yung gate namin. Nakaganon siya kasi. Okay. Nakabagsak kasi siya kaya parang sumasayid doon sa flooring. So, dapat nakaganon. Ay, nakafix na siya, Bi. Ayun. Siguro itong gate din, ipapaayos namin kasi parang imbis nakaganyan, nakaganon siya. Kaya yung bigat niya nandito na sumasayad na sa mismong flooring. Ayun, oh. Diba, kita yung mga bato-bato. Hindi, ano din talaga siya. Paano ba to? Add two-way? Baka pa ganito kasi talaga siya. Papasok. Welcome to our humble abode! So, tara na. Papatugtugin natin yung kay Corina Sanchez. Harapin mo face to face. Charis, face to face. So, dito mga seswang, isa lagang naging ano na siya. Naging ilog na talaga siya dito. So, ayun yung isa sa pinag-ano namin mga seswang, pinagpipray namin na sana hindi lang to patikim ng ating araw. So sana ito na yung sign niya na talagang tuloy-tuloy na. Kasi 'di ba anong petsa na din. And isa din sa nagpapadelay din kasi mga seswang sa gawa nila dito is yung ulan talaga. Pero okay na din yung mga nagdaang ulan, nagdaang bagyo. Kasi 'di ba at least meron na tayong alam kung saan yung mga area na may mga tulo, yung mga dapat pa nilang i-repair. O 'di ba? So okay na yun. Sana magtuloy-tuloy na yung ulan para maturo at maayos na nila yung ating kisame at ating mga bubungan. So dito pala yung area mga seswang na paglalagyan ng isang ano namin, yung variegated African talisay. So dito yun siya and ano po siya, patted po siya, hindi siya mismo ida-direct dito sa mismong buhangin. So lupa, ayan dito yan siya. Tapos siyempre kapag tumubo pa yan siya, aangat pa yan siya, kitang-kita kakaway na siya sa ating mga neighbors. So di ba at least finally din pala nakulayan na din yung mga wallings natin dito sa ating mga fence. Ayan di ba? Ay, hindi pa yan siya? Okay. Ano to? Pero may kulay na siya, pero hindi pa siya yung pinaka-final. Diba? At least hindi siya yung pinaka-raw talaga. And try natin dito. Ay, may daanan pa ba tayo dyan? Wag dyan. Dito. So, ayan. Doon naman tayo mag-proceed sa loob ng bahay kung ano bang mga update. So, okay mag-expect na sobrang daming update mga sis kasi nga, diba? Nag-ulan-ulan. Pero, ayun nga. Sana is mag-ano din. Tuloy-tuloy din yung araw para ulit-ulit ako, no? Kasi nagpakita kasi yung araw, eh. Sino bang hindi matutuwa sa araw, diba? Pero dito mga seswang, yung tiniltil nila or yung silalsil nila, meron na silang nilagay na kahoy. Ayan, Ayan. So, meron na silang nilagay. Ay, hindi pala yun siya kahoy. Bakal po. Ayan, yung parang stainless ata yan. Diba? Meron na yan siyang nilagay dyan. So, dyan isisiksik yung ating glass. Ayan, pati dito sa mismong ano niya, poste niya. Ayan, Kaya may mga ganyang kalalim. Diba? So, ito, hanggang dyan. Diba? Okay na siya. Maganda na siya mga sis. And dito din, hindi pa lang ito na-finalize kung saan to dapat ilagay. So, tinambak na muna yan siya dyan kasi nga, di ba, yung ibang mga walls natin ay hindi pa okay. So, inaantay ng ating plants is maging okay na muna yung mga area na paglalagyan nila ng plants before nila i-finalize kung ano ang mga ilalagay na mga halaman dito. So, dito mga seswang yung area na to is hindi pa rin nila na-finalize yung flooring. Pero hoping na pag nagtuloy-tuloy yung araw is isa na to sa mga ma-finalize nila na area para, di ba, kapag dumating man ang ulan ulit, di ba, hindi na maglalaste at mahirap dumaan dito kasi nakaayos na yung ating dito, mismong flooring. And ito mga seswang yung isa sa nagandahan kami, yung pagkakapintura dito sa mga wallings. And di ba, kung nyo pansin nyo na parang rough siya, na parang semento, pero sa ginamit lang pala nilang roller na brush. Kaya ganyan yung naging itsura niya. Ay no, tusok-tusok. Ang ganda ng texture niya. Parang hindi mo mapagkakailang no. Bato talaga yung pininturahan. Ayan. So, yan din mga seswang gagawing ganito yung itsura niya. Para parang lakas makabulag na semento yung kanyang atake pero hindi siya semento talaga. Di ba? Ganyan. Di ba? Ang pasabog. And nakanda na din yung ilaw natin dito sa labas. And dito naman mga seswang sa CR natin na talaga nag-trending. Gawa nga ng sobrang baba ng pagka-install. And meron kami nabasang comment na na-adjust pa daw yung mismong shower head. So yung shower naman mga seswang na binili from Cousin Hopes, hindi na siya
na-adjust yung haba niya. So, as is na yun siya. So, yung pagkaka-install lang mismo yung nagkamali. Gawa nga ng sobrang baba niya. Pero, ayan, ngayon isinaayos na rin naman nila yan. Diba? Na-finalize na din nila ang tamang tanggal dito ng mga buhos. Kasi iaangat pa nila itong mismo faucet natin. Kasi hanggang dito lang kasi yan siya, diba? Hanggang ganyan-ganyan mo. So, okay na yung medyo mataas hanggang dito. Diba? Parang katulad sa taas. Ganun. Yung tama lang yung taas niya. Kasi dito sobrang baba. Diba kung nakapanood yun naman yung video na pag gumanon ka pa sa kamay mo, eto na yung pinakataas niya. So, hindi siya parang ideal for shower yung mismong height niya. Kaya, yan, pinabago namin kasi nga sobrang baba talaga siya. So, lalo kapag common bathroom, may mga bisita tayo, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas ng mga height. So, buti kung puro maliliit tayo, okay yun. Pero, syempre, may mga iba tayo mga friends na matatangkad, matataas, di ba? Para bongga na. And ang lakas pala ng hangin dito from outside. At yung ating mga bamboo doon ay parang natusta na. And pa-comment niya kami mga seswang down below kung ang ilalagay kasi namin dito is yung yung shower enclosure or wag na. Pero kasi masisira yung ating toilet, 'di ba? Kasi pag nag-shower enclosure ka dito, kailangan takip yan. Pero kasi lumiit talaga siya mga sis. Liliit siya kung magpapalagay pa kami ng shower enclosure. So talagang magkakatalo na lang kung paano na naman nila may execute yung mismong pintuan, kung gaano ka lapad yung mismong paglalagyan ng shower enclosure na glass, 'di ba? So ayun, i-comment yung mases kung ano magandang gawin dito. Kasi limited lang din yung naging space niya. So kapag maliligo ka tapos nakaganong ka, hanggang dito. Hanggang dito pa. Yan dito. Tapos kapag earn na ka, tabing-tabi mo na yung mismong Parang ganun nga, lumiit yung CR natin. Pero we don't have no choice, andyan na yan siya. So it is what it is. So dito naman sa ating auxiliary kitchen. Ayan, parang nagpa-final coat na sila dito. Kasi iba na yung mismong kulay niya. O, diba? Finally. At saka may mga nakaabang na din ng mga outlets, mga dyan. Kasi dito yung mga pang malakasang luto. Yung mga pambaranggayan na ganyan. And yung gagawin kasi namin dun sa namin, main kitchen namin for yung mga simpleng luto lang. Yung hindi naman yung pang malakasan. Kasi syempre, gagawin din namin yun for our contents. Diba? So, dagdag din siya sa mga content na gagawin namin dito sa aming bagong bahay. So yan mga seswang, and since gumagawa pa rin sila dito sa bahay, so medyo wala pa tayong nakikitang ibang mga updates since the last time na nag-video tayo dito sa bahay. So nag-post kasi kami sa YouTube community kung meron kayong mga questions sa amin, parang ask me a question lang siya, and ayun, may mga nag-comment naman. So actually ilan lang din naman to. And madalas kasi kami magganto kapag may mga Q&A sa IG. Pero this time kasi sa YouTube kami mismo nag-post ng Ask Me a Question. Ayan. So, ayun ang sabi ko. Hello mga sis mo, kamusta kayo? Gagawa kami ng Q&A vlog while nagbibigay ng updates sa house. If you have questions, comment below. Sasagutin namin yan sa susunod na vlog. So, this is the right time to answer the question that you comment. Nag-i-English. So, okay. First question here is galing kay Nix Cabillar 5040. Nag-tirze po ba kayo? Ayan, kasi gawa nga siguro ng nagulat din siya na nag-lose na kami ng weight from our previous na itsura. Diba yung mga travel namin? Actually, ayan yung mga picture namin na yan, kung makikita nyo na parang lubong-lubo yung mga mukha namin, sobrang bloated kami. Nung mga time at panahon na mga kinuha yung mga picture niyan, gandang-ganda kami. Alam niyo yung mga ganun kasi tayo yung mga parang ang cute ng picture natin. Tapos pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, tapos babalikan natin yung picture na yun. Medyo nag-cringe tayo, ba't pala kinuha yung ganyang picture? And medyo nagiging conscious tayo sa katawan, gawa nga ng hala, ang taba-taba ako dyan. Napapansin natin yung physical appearance natin from before na nag-take tayo ng photos. And ayun nga, nag-question siya, nag-thirsty po ba kayo? No po, hindi po kami nag-take ng mga pampapayat, hindi kami nag-inject, hindi kami... So, basta yung mga iniinom, yung mga ini-inject para pumayat or mag-lose ng weight, wala po kaming tinake kahit isa
na ganon. So, ang ginawa lang namin, ayun, siguro napanood yun naman, na-share din namin yung journey namin sa vlog. Nung mga nagdaang buwan, nagkaroon tayo ng mga challenges in life, which is shinare namin sa aming health. Ayan, di ba, yung nagkaroon tayo ng health problem, ayan, nagkaroon tayo ng CKD. So, from that diagnosis, ayan, nagkaroon kami ng wake-up call. Ayan, dahil nga syempre hindi naging maganda yung lifestyle namin. Aminado kami dyan na alamin kung ano yung madaling kainin, madaling orderin. Sige, order tayo ganyan, kain tayo sa ganito, makaramdam tayo ng onting gutom, and magpagod tayo. Ayan, so naano namin siya nung na-diagnose na ako ng CKD, which is nagkaroon ako ng problem sa kidney ko. So yun, naanuhan ako ng doktor, kung ano mga pinayo niya sa akin. Sobrang dami kong natutunan, and doon is naano ko din na isa pala sa hindi magandang naging lifestyle namin is yung kung ano-ano yung mga kinakain, maalat, tapos yung puyat. Basta madaming factor siya. Hindi lang siya basta specifically sa pagkain. So, yung lifestyle namin, yung puyat, kasi nga syempre nag-work kami, and then yung kung ano na lang yung madaling kainin. Kung yung mga accessible, kasi magluto pa tayo, order na lang tayo, ganito, ganyan, madali na lang din naman yan, so magkano lang naman. So yung madalas namin ginagawa dati, and yun, yung umiinom din kami ng alak, pero ngayon is hindi na namin ginagawa yun, hindi na kami nag-aalak, no rice na, and sa maalat, as in nag-adjust na po yung taste namin, yung dating sobrang alat ng mga pagkain namin, ngayon is tabang na siya. Ganun yung atake niya, and puro mga healthy na yung mga kinakain, kaya siguro ganun din yung pag-ano ng katawan namin. And then, hindi lang siya sa pagkain. Nag-exercise kami, nag-walk kami. Kung may time man is nagja-jogging. Pero yung, hindi naman yung hardcore talaga na jogging para bonggang-bonggang pawis. Hindi naman. 30 minutes, minsan 1 hour. Kapag gusto mo pa, 1 hour, ganyan. Pero ang madalas namin ginagawa is nag-walking kami kasi nag-add to cart si mo nung treadmill. Simula nga nung na-diagnose ako kasi more on nag-focus na kami, nag-change lifestyle, focus sa mga healthy foods, focus sa mga healthy na gawain. Kaya, ganun. Kumbaga, basta pag pinagsabay nyo yung sa pagkain, pinagsabay nyo kung paano nyo baguhin yung pagkain, and then sabayan nyo ng ehersisyo, maganda at saka mabilis yung pagbabawas ng timbang nyo. So, nagulat din kami kasi nagtitimbang kami, binabantayan namin, ganito na ako, 50 na ako, 53, 52, ganyan, kaloka from 67, naging ganun, 50 plus na lang. And naglalaro na lang siya guys sa 51, 52, ganyan. Ganon. Basta no rice ka, and then yung sweet, hindi ako mahilig sa matatamis, and then yung pagkain mo, less ka na sa mga seasoning, sa mga pampalasa, gamitin mo lang talaga is yung asin. Konting asin lang. So yun, medyo maninibago ka, pero in the long run, kapag nasanay na yung katawan mo, will adapt naman siya. So yun po, never po kami nag-take ng TLC or kaya ng mga iniinom na pampapayat. Kaya lang kami pumayat kasi naging health conscious na kami, and nag-focus na kami sa health namin, kinakain, and yung lifestyle. Ganon. And next naman natin is from Ella Palino. Hello po, been a fan ever since your introduction vlog here sa YT hanggang umuwi si Kevin in Condo Days. Until now, represents everyday uploads. Just asking po kung pwede mag-propose ng product for JKS Food Corp, and the concept was all about frozen meal, prep, and I've been dreaming of working po sa JK Food Corp at paging part po ng further development and business expansions. Thanks po, sana po mabasa. Ella Palino, pwede po kayo mag-email sa jksfoodcorporation@gmail.com. Ayun, dyan po kayo magsasend ng email nyo for the business proposal. And willing naman po kami to collaborate, and syempre para sa ikagaganda din ng flow and ng pagtakbo ng business. So, ayun, marami din mga nag-aano sa amin, pero dyan po kayo mismo mag-email sa jksfoodcorporation@gmail.com. Ilalagay natin yan dyan, para bongga na. And for inquiries sa mga franchise ng Copy Mo and JK, Sanggipsal, so dyan lang po kayo magsasend ng inyong email. Galing kay Pasaway na Bayaning Puyat. What made you decide to still continue with the same contractor? Also, Lloyd had a contractor friend that is doing vlogs as well. Why didn't you guys consider getting him? So, kaya kami nag-decide. Actually, never pa kami nag-meet
nung friend ni Kuya Lloyd na contractor. Sino ba yun? Kasi architect daw. Architect Dax. Ay, hindi po ako familiar. Ayan doon sa contractor na yon and never pa kami nakamit. And then, kaya kami nag-stick pa kasi nga, we don't have no choice na. Wala na kaming choice kasi based doon sa ano namin, mga sa na ibayad namin, ay payment na namin is almost 95 or 98% na siya compare sa mismong result ng house namin na finishing. So, syempre, kung magpapalit ka ng contractor, hindi ganun kadali iyon. Lalo na kapag nakapagbayad ka na ng sobra-sobra compare sa mismong status or update sa mismong bahay mo. Kumbaga, pag nagpalit ka, natalo ka kasi syempre, sila, unti pala nagagawa nila, pero yung payment mo halos patapos na. So, pinatuloy na lang namin since ilang buwan na lang din naman yung natitira based doon sa nakastate na contract namin. So, ayun, tinuloy-tuloy na lang namin mga seswang para binigyan namin sila ng chance na tapusin kaysa naman yung tanggalin na lang natin, wag na lang nating ipagpatuloy. So, andyan na yun siya. And willing din naman sila na tapusin and hindi naman sila yung ibang contractor na iiwanan. May mga ibang mga ano lang kami, concern lang kami na hindi na-attend, hindi nasusolusyonan, pero we try working on it. Pero tignan na lang natin mga saswang sa punch listing. So inayaan natin sila na matapos kasi syempre August na, ghost month. So ayaw naman natin na i-turn over ito ng ghost month kasi syempre naniniwala tayo sa mga ganyan-ganyan. So September. So yun na yung month na sinabi nila sa amin. So sana final na yun kasi ilang beses na din sila nagsabi ng buwan na mat-turn over pero walang nangyari. So this time, and nakalagay din naman sa contract namin na till September kung ano man nila, magawa man nila, thank God. And hindi lang basta matapos. Basta yung quality and then yung integrity and then yung mga dapat ayusin, retouch, kailangan maayos. Kumbaga, magpa-punch listing kami and lahat yan hihimay-himayin namin para naman na masulit. And then kapag na-turnover na kasi wala ka na magagawa, di ba? So ayun, i-make sure namin na maayos ang lahat from the bubong and then basta sa palibot ng bahay. Kung ano yung mga dapat i-punch list, yun yung dapat na gawin namin. So, syempre si Mo din nag-daily punch list din yan kasi everyday na meron siyang nakikitang mga tulo-tulo, mga problems sa mga wallings namin na nagkakaroon ng parang crack-crack or di ko alam kung crack ba yan or sa mismong lobo ng mga pintura. Gawa nga lang nagmo-moist, nag-uulan, lamig, ganyan. So, ayun. Baka may magsabi pa dyan, madali lang magpalit kung gugustuhin, pero kung ayaw, maraming dahilan. Masasabi lang namin na hanggat wala kayo sa posisyon namin, hindi nyo maiintindihan. Pero ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakakaintindi kasi hindi ganun basta-basta lang na magpalit ng contractor. Marami na tayong gasto, so hayaan na natin inatapusin nila kasi total bayad na yan siya, 'di ba? So kung papalit pa tayo, kukuha tayo ulit ng another contractor, another gastos na naman 'yon, another na naman 'yun, labas na naman 'yun, 'di ba? So dito naman hindi na kami naglalabas kasi nga bayad na yung mismong contract namin. So inaantay na lang namin na matapos nila. So 'yun lang. Next naman natin. Sabi ni Thea 1017. Hello Jasmine, dahil hindi natuloy ang house turnover, anong month sa tingin ninyo matatapos ang dream house? A fan here since day 1. Tingin namin, ano ba ngayon? July, August, September. Actually, next week, mga seswang, is magkakaroon na kami ng punch listing with our contractor and then sa amin. And then, September 10 is yun yung kinumit nila na house turnover sa amin. So, tignan natin, mga seswang, kung talagang matuturn over. Wala na tayong sasabihin. So, hayaan na lang natin sila. Pero kung hindi man matuloy yon yung September 10, di na lang natin alam kung anong gagawin natin, mga ses, di ba? Kasi sobrang daming paasa na ang ginawa ng contractor namin. So, ayun na lang namin talagang maglagay ulit ng hope doon kasi pag na-dismay na naman kami, sa amin na naman yung sakit. So, hayaan na lang natin since sinabi nila yon. So, sana magkatotoo yung next week na punch listing and then September 10 is yun yung aming house turnover. So, we will pray with that.
And baka sabihin nyo, ghost month pa rin yun, September 10. Hayaan nyo na mga seswang kasi hindi pa naman kami lilipat. Kasi syempre, di ba, meron pa kaming interior na nabanggit namin sa inyo. So, pagkatapos ng contractor namin, papasok pa si interior. So, totally, mga bare months na talaga kami makakalipat dito, mga ganyan. And last question natin from Noe Castillo. Hello, Jasmine. Sorry, wala tong kinalaman sa house nyo, pero nakukonsider nyo bang mag-ampon or surrogate? Since may bahay na kayo, naiisip nyo bang bumuo ng farm? Kung hindi, what's next na lang after house? Until now, wala pa kaming pinag-uusapan about na mag-ampon, mag-surrogate, or kumuha ng mga parang yan, baby. Kasi in the first place, mga seswang, sobrang dami pa naming pinagkakaabalahan. Ang dami pa naming mga business and then may mga alaga pa kami. Kumbaga, yung focus namin is nandoon pa. So, ayaw muna namin na magdagdag pa ng mabibigat na responsibilidad kasi hindi biro ang maging nanay at tatay at magkaroon ng baby. Kasi sobrang daming nun, ang daming mga kailangan ready ka physically, emotionally, mentally, and then financially. So, hindi pa kami ready. So, masasabi namin yun na hindi pa kami ready for that. So, we enjoy our relationship, our life, and then our business. So, yun lang muna. So, what's next before our house? Siguro, another business ventures. Kasi syempre, hindi lang kami basta mag-stick sa dalawang business, which is ang Samgyeopsal Restaurant, JK Samgyeopsal, Cafe Mo. So, we're planning pa na magkaroon ng another business venture na papasukin namin, di ba? Kasi, hindi tayo titigil mga seswang hanggat may buhay, may pangarap at may pag-asa. Ganon. And then, siguro more travels kasi isa yan sa mga hindi na namin nagagawa. Yung pag-travel, yung enjoy, yung isa sa masayang ginagawa namin together with may asawa. Ayan, yung mag-travel. So, ayun lang mga seswang. Maraming salamat sa inyong lahat. And kung meron pa kayong mga other questions, pwede kayong mag-comment dito sa mismong vlogs natin. Para in case na magkaroon pa tayo ng another Q&A, pwede pa nating maisama ang inyong mga question dyan. Kung baka may mga question kayo dyan, ganyan. I-comment nyo na yun down below kasi consider natin maglista tayo para every time na mag-house update tayo dito o pwede tayong mag-segue or magsingit ng mga Q&A na sasagutin. O, diba? Thank you so much mga seswang for watching this vlog and I hope nag-enjoy kayo and see you on our next house update. And mag-iingat kayo mga ses. Don't forget to like and share, follow, comments our video. See you. Bye.